Mga kababayan, atin pong titingnan kung ano ang itsura ng loob ng mall ngayong pinapatupad na sa ilang mga lugar ang GCQ o General Community Quarantine. Mga kababayan, atin pong titingnan kung ano ang itsura ng loob ng mall ngayong pinapatupad na sa ilang mga lugar ang GCQ o General Community Quarantine. Tingnan natin kung nasusunod ba ng ating mga kababayan ang mga alituntunin ng GCQ at ano nga ba ang kaibahan nito sa mga normal na araw. At dagdag pa riyan mga kababayan ay tatalakayin rin natin ang mga maiinit na mga usapin sa mga panahon ito kung saan mga kababayan ay nakakita na naman ang mga kritiko ng Pangulong Duterte ng issue sa pag-uwi nito sa kanyang tahanan sa Davao City. At pag-usapan rin natin mga kababayan kung paano nairita si Mayor Inday Sara Duterte sa ABS-CBN at tinawag itong bias. At pag-usapan rin natin mga kababayan kung paano nabutata ang ABS-CBN sa second reading ng kanilang franchise extension sa Congress. Samantala mga kababayan, kung inyong makikita ay hindi gaanong marami ang tao sa loob ng mall. Ang mall na ito po mga kababayan ay sa hometown ni Pangulong Duterte sa Davao City at makikita nyong hindi lahat ng mga tindahan ay nakabukas. Sarado rin mga kababayan ang mga salon at barbershops at yung mga fast food ay take out lang ang pwede at walang dine-in. Kapansin-pansin rin mga kababayan na nagsasagawa ang mall na ito ng one-way scheme na kung saan isang direksyon lang ang dinadaanan ng mga tao para maiwasan ang pagsasalungan ng mga taong naglalakad. Maganda rin kasi ito mga kababayan dahil kapag may bumahing, hindi mo siya mapi-face to face. Alam naman natin na yung iba nating mga kababayan ay gumagamit pa rin ng telang face mask na walang bisa sa pag-filter ng virus. Samantala mga kababayan, pag-usapan po natin ang mga pang-iintriga ngayon ng mga kritiko laban sa ating mahal na Pangulong Duterte mga kababayan na kung saan ginawa nilang big deal ang pag-uwi ni Pangulong Digong dito sa kanyang hometown sa Davao. Pinalabas kasi ng mga kritiko mga kababayan na lumabag daw si Pangulong Duterte sa mga alituntunin ng community quarantine na tila ba'y umabuso siya sa kanyang kapangyarihan at nagsagawa ng non-essential travel. Wala na talagang mga mabuting nakikita ang mga kritiko kay Pangulong Duterte mga kababayan na kahit pa'y ang pag-uwi niya ay iniintriga nila as if mga kababayan walang kapangyarihan si Pangulong Duterte na pumunta kahit saang lugar dito sa ating bansa. Para lang po sa inyong kaalaman mga kababayan na si Pangulong Digong ay presidente ng Pilipinas at hindi lang presidente ng Metro Manila at lahat ng lugar dito sa ating bansa ay nasa jurisdiction niya kaya pwede siyang pumunta kahit saan mga kababayan dahil siya ang ating Pangulo. Ang nakakatawa pa dito mga kababayan ay yung pang-iintriga ng ABS-CBN at ang mali lang nila ay kasali nilang inintriga si Mayor Inday Sara Duterte na naghayag pa naman noon na suportado niya ang pagre-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Pero ngayon mga kababayan ay tila na inis ang presidential daughter at sinabing bias ang ABS-CBN. Eto na mga kababayan, mukhang may matutuluyan na. Wala talagang kadala-dala etong ABS-CBN mga kababayan dahil pati si Inday Sara na nakisimpatya sana sa kanila ay kanilang binira. Hinulayan kasi ng intriga ng ABS-CBN mga kababayan ang pagdepensa ni Mayor Inday Sara sa pag-uwi ni President Duterte sa Davao na ang presidente ay isang frontliner. Tila pinalabas kasi ng ABS-CBN mga kababayan na tila wala naman itong mga importanteng gagawin sa Davao maliban sa pagbisita sa kanyang unang pamilya. Sabi pa ni Inday Sara mga kababayan, alam nyo ABS-CBN kaya maraming naiinis sa inyo dahil nananadya kayo at hindi raw binalita mga kababayan ng ABS-CBN ang mga legal na basihan ng pag-uwi ni Pangulong Duterte sa Davao. Sa halip, ang kanilang binalita ay yung mga bagay na nakakaintriga. Dagdag pa ni Mayor Inday, hoy ABS-CBN, ang dami nyo na ngang kalaban, gusto nyo pang dagdagan? Kung sa bagay, pasok naman sila espasol, sapin-sapin, chicharon sa bulsa Ewan ko lang mga kababayan kung sino ang tinutukoy ni Mayor Inday Sara rito. Yung bang mga nasa Congress? Ewan ko lang mga kababayan. Pero ang sabi ni Mayor Inday Sara, 6 months to 25 years. So tuloy lang tayo sa bias. Magsulat kayo ng maayos ABS-CBN. And for the record, walang connection ang freedom of speech at iba pang kiyemen ninyo
nyo sa isang franchise. Amen. Yan po ang pinunto ni Mayor Inday Sara, mga kababayan, sa ginawang kabayasan ng ABS-CBN. Marumi kasing maglaro itong ABS-CBN, mga kababayan, dahil pinipilipit nila ang mga balita para magmukha itong mabuti o masama. Kung kakampi ka nila kahit masama pang ginawa mo, ay tinitwist nila ito para ka bumango. Pero kapag hindi ka nila gusto, gaya ng ating Pangulo, ay kahit pa'y anong gawin mong kabutihan, ay hinahanapan nila ito ng paraan para ikaw ay siraan. Kaya po, mga kababayan, ngayong imbierno na si Mayor Inday Sara sa ABS-CBN ay lalong madadagdagan ang kaaway ng bias network na ito, mga kababayan. Lalo na't napapaulat na si Mayor Inday Sara ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Samantala, mga kababayan, speaking of ABS-CBN, umatras na po ang Kamara, mga kababayan, at binawi ang pagpasa sa panukalang batas na nagbibigay ng extension sa prangkisa ng ABS-CBN hanggang Oktubre. Kung atin kasing matatandaan, mga kababayan, ay tila minagic ng Congress ang pagkakapasa ng panukalang batas na ito. Pero ngayon, mga kababayan, ay binawi na ito ng Kongreso matapos umani ng samut-saring mga reaksyon sapagkat hindi raw ito sumunod sa legal na paraan. Kaya napilitan ang Kongreso, mga kababayan, na bawiin ito at ibalik ito sa interpolation status na kung saan ay tatanungin at gigisahin ng mga congressman at mabubusising mabuti ang mga papeles ng ABS-CBN kaugnay sa kanilang franchise extension. Ang nangyari kasi kamakailan lang, mga kababayan, ay ura-urada itong napasa sa kaparehong araw na na-file ito kahit hindi naman ito nabusising mabuti at hindi nabigyan ang ilan nating mga mambabatas, mga kababayan, ng pagkakataong magtanong. Kaya po, mga kababayan, ay luhaan na naman ang mga taga ABS-CBN sa mga puntong ito dahil yung akala nilang okay na ay sumablay pa. At balik naman rito, mga kababayan, sa sitwasyon ng loob ng mall sa mga lugar na may General Community Quarantine o GCQ, ay masasabi naman natin at least napapatupad ng mabuti ng mga pamunuan ng mall ang mga alituntunin ng GCQ. Makikita naman natin na mayroong mga social distancing. Pwera na lang yung mga pailan-ilan na tao, mga kababayan, na nagho-holding hands pa rin. Marahil sila ay mag-asawa o magjowa. Pero nilinaw po ni Secretary Harry Roque, mga kababayan, na hindi pa rin pwede iyan at kailangan pa rin dumistansya kapag nandoon ka sa mga pampublikong lugar. Pero, mga kababayan, sa kabuuan ay naging maayos naman ang GCQ dito sa lugar ng ating mahal na Pangulo.